Isinugol ko ang buhay ko para iligtas ang 3 batang nalunod. Noong handa na akong tanggapin ang gantimpalang 300,000, biglang sumugod palabas ang mahirap naming kaklase na si Chen Hao. Sinabi niyang may kanser ang tatay niya at kailangan ng 300,000. Pinakiusapan niya akong ipahiram ang pera para iligtas ang buhay nito. Sa nakaraang buhay ako ay may pusong maawin. Ibinigay ko sa kanya ang 300,000 hindi ko pa man halos nahahawakan. Hindi ko inakala na ito pala ang simula ng aking bangungot. Mula noon ay parang linta siyang kumapit sa akin at sumipsip ng dugo. Kung hindi man may sakit ang lola, ay nasugatan naman ang nanay. O kaya ay walang pambayad ng matrikula ang kapatid niyang babae. Paulit-ulit niya akong kinokontrol gamit ang moralidad. Pinilit pa niya akong umutang online. Alauna nalaman kong ginamit niya ang pera ko para bumili ng bahay at mga luho. Nang tumanggi na akong magbigay pa ng pera, sa galit niya ay itinulak niya ako pababa ng gusali. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko malalaman na napakasarap pala ng buhay na may pera? Dahil pinatikim mo na sa akin ang tamis. Hindi mo na ako maaaring ibalik sa dati kong mahirap na buhay. Muling pagbukas ng aking mga mata, nakatayo ako sa entablado ng awarding sa malaking bulwagan ng paaralan. Kakaabot lamang ng punong guro ang Zhekeng 300,000. Sa aking mga kamay, sa ibaba ay siksikan ang mga guro at estudyante. Walang tigil ang pagkislap ng mga kamera. Habang magbubukas pa lamang ako ng bibig para magpasalamat, isang anino ang biglang sumugod mula sa ibaba ng entablado. Ang mahirap naming kaklase na si Chen Hao. Sumugod siya sa harap ko at biglang lumuhod. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Lahat ng tingin ay nakatuon sa aming dalawa. Yichen, nakikiusap ako, tulungan mo ako. May kanser ang tatay ko. Sabi ng doktor kailangan ng 300,000 para maoperahan. Ito ay perang pangligtas ng buhay. Alam kong napakahalaga ng perang ito para sa iyo. Pero wala na talaga akong ibang magawa. Naibenta na ng pamilya namin ang lahat ng maaaring ibenta. Nakikiusap ako, pahiram mo sa akin ang pera. Siguradong babayaran ko at gagawa ako ng kasulatan. Magiging baka at kabayo ako para suklian ka. Habang nagsasalita siya ay malakas siyang yumuyuko. Pabilis na namula ang kanyang noo. Habang tinitingnan ko ang pamilyar na eksenang ito, parang nagyelo agad ang dugo ko. Sa nakaraang buhay dito rin. Habang pinapanood ko siyang umiiyak at nagmamakaawa, lamambat ang puso ko. Uminit ang ulo ko. Inisip kong mahalaga man ang 300,000. Ngunit mas mahalaga ang buhay ng tao. Halos hindi ako nagdalawang isip. At iniabot ko ang Zhekeng may init pa ng tinta. Sa kanya, gamitin mo muna ang pera para iligtas ang tatay mo. Hindi na kailangang gumawa ng kasulatan. Pag-usapan na lang kapag may problema sa hinaharap. Noon ay umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa ibaba ng entablado. Pinuri ako ng lahat bilang mabait at walang sariling interes. Umiiyak ding nagpasalamat ng paulit-ulit si Chen Hao. Sinabi niyang ako ang ikalawang magulang ng kanilang pamilya. Ngunit hindi ko kailanman inakala na ang araw na iyon ay hindi simula ng kaligtasan, kundi simula ng aking bangungot. Totoo ang kanser ng kanyang ama. Ngunit hindi naman talaga kailangan ng 300,000. Karamihan sa perang iyon ay inilipat niya sa iba. Sa simula, paminsan-minsan pa niyang inuulat sa akin ang kalagayan ng ama niya. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang maghanap ng kung ano-anong dahilan para humingi ng pera. Yichen, inatake sa puso ang lola ko. Kailangan ng bayad sa ospital. Yichen, nadulas ang nanay ko sa bukid at nabali ang binti. Kulang pa ang bayad sa operasyon. Yichen, pumasa ang kapatid kong babae sa isang kilalang mataas na paaralan. Napakamahal ng matrikula. Talagang wala nang mailabas ang pamilya namin. Sa tuwing magsasalita siya ay may kasamang iyak. Parang wala na siyang ibang mapuntahan. Ikinukwento ang mga kamalasan ng kanilang pamilya. Pati ang mga tao sa paligid ay nagsimulang makisawsaw. Yichen, isa ka na ngayong dakilang bayani. Hindi na malaking bagay sa iyo ang kaunting perang ito. Napakaawa ni Chen Hao. Kung hindi mo siya tutulungan, sino pa? Noon nga ay nakapaglabas ka ng 300,000. Bakit ngayon ay ayaw mo na sa halagang ito? Paulit-ulit na ikinadina sa akin ang moralidad. Ako ang naging taong kailangang laging magbigay. Kapag may kaunting pag-aalangan, agad akong tinatawag na malamig at makasarili. Para lang mapagbigyan siya, nagsimula akong magtipid sa pagkain at gastos. Kalaunan ay palaki ng palaki ang hinihingi niya. Talagang wala na akong mailabas. Sinimulan niya akong pilitin na umutang online. Yichen, manghiram ka muna ng kaunti. Kapag nakaahon na ang pamilya namin, agad kong babayaran. Hindi naman mataas ang interes. Pang-ikot lang ng pera. Kung hindi ay titigil na naman sa gamot ang tatay ko. Dahil sa kakakulit niya ay wala na akong magawa. At sa bigat ng tingin ng mga tao ay halos hindi ako makahinga. Talagang umutang ako. Ang interes ay lumaki at ang utang ay parang bowl ang nyebe. Hanggang sa isang araw, hindi ko sinasadyang makita, si Chen Hao ay nagmamaneho ng bagong-bagong kotse. Nakasuot ng mga mamahaling damit, lumabas mula sa isang marangyang tirahan. Doon lang ako tila nagising mula sa panaginip. Sinugod ko siya at hinarap. Sa una ay nagtangka pa siyang magpalusot.
Nang mabisto ko siya, ang kababaan at kaawa-awa sa kanyang mukha, ay biglang naglaho na parang bula. Sa halip nito, ay halos baliw na kasakiman at galit. At ano naman ngayon, Jiang Yichen kung hindi dahil sa iyo? Paano ko malalaman na napakasarap pala ng buhay na may pera? Dahil pinatikim mo na sa akin ang tamis. Hindi mo na ako maaaring ibalik sa dati kong mahirap na buhay. Sinira mo ang buhay ko, alam mo ba? Sa galit ko ay nanginginig ang buong katawan ko. Pinilit ko siyang ibalik ang pera. At takpan ng butas ng utang online. Nagastos na ang pera, paano pa ibabalik? Kapag pinilit mo pa ako, sabay-sabay tayong babagsak. Sa gitna ng pagtatalo ay bigla niya akong itinulak. Nakatayo ako noon sa gilid ng rooftop ng tirahan. Nawala ang balanse ng katawan ko. Bumagsak ako pababa na parang tuyong dahon. Sa sandaling dumating ang pakiramdam ng kawalan ng bigat. Nakita ko siyang nakatayo sa rooftop. Walang kahit kaunting pagsisisi sa mukha. Tanging malamig na parang nakalaya. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman na napakasarap pala ng may pera. Paano mo ako muling hahayaang maging mahirap? Ang mga salitang iyon, ang naging huling alaala sa pagtatapos ng buhay ko. Tumingin ako pababa kay Chen Hao na nakaluhod sa sahig. Umiiyak pa rin siya, nagpapanggap pa rin. Sakto ang pulang marka sa noo. Basag ang boses. Bawat salita ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Diyos ko, napakaawa naman. Kanser iyon ay nakamamatay na sakit. Sakto ang 300,000 para iligtas ang buhay. Napakatsamba nito. Kakakuha lang ni Yichen ng gantimpala. Iyak na tutulungan niya ito. Sigurado iyon. Isa siyang bayani na tumindig para sa katarungan. Pamilyar na mga salita, pamilyar na kapaligiran, eksaktong kapareho ng nakaraang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ko ay kasing lamig ng yelo. Chen Hao, tumayo ka muna. Mukhang hindi inaasahan ni Chen Hao ang reaksyon ko. Sandaling huminto ang iyak, pagkatapos ay mas lalo siyang umiyak. Hindi kapag hindi ka pumayag. Hindi ako tatayo. Yichen, nakikiusap ako. Iligtas mo ang tatay ko. Habang nagsasalita siya ay muli siyang susubsob. Umatras ako ng isang hakbang. Iniwasan ang kilos niya. Sinasabi kong tumayo ka. Mag-usap tayo ng maayos. Unti-unting humina ang bulungan sa ibaba ng entablado. Parang naramdaman ng lahat na may mali. Medyo nanigas ang mukha ni Chen Hao. Ngunit pinilit pa rin niyang manatiling nakaluhod. Yichen, alam kong sobra ang hinihiling ko. Ngunit wala na talaga akong ibang paraan. Ang pera mo ay karangalang kapalit ng buhay. Ngunit mahalaga rin ang buhay ng tatay ko. Sa nakaraang buhay ay tinamaan ako ng mga salitang ito. Pinakala kung gaano man kahalaga ang pera. Hindi ito hihigit sa buhay ng tao. Ngunit ngayon ko lang naunawaan. Ang sarili kong buhay ay minsan ding dahil sa perang ito. Dahil sa kanya ay madaling inapakan. Chen Hao, may sakit ang tatay mo. Nakikiramay ako, ngunit hindi ito dahilan para sumugod ka rito. Lumuhad sa harap ko, at pilitin akong ibigay sa iyo ang pera. Biglang nanlaki ang mga mata ni Chen Hao. Hindi makapaniwala, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba balak ni Yichen na tulungan siya? Ano ba ang nangyayari? Hindi ba siya bayani? Medyo malamig naman yata, buhay ng tao ang pinag-uusapan. Estudyanteng Yichen, pag-usapan natin ito ng maayos. Pakiusap, patayuin muna si Chen Hao. Huwag ganyan. Hindi ko pinansin ang punong guro. Patuloy ko lang tinitigan si Chen Hao. May kanser ang tatay mo. Kailangan ng 300,000 para sa operasyon. Nag-apply ka ba ng tulong pinansyal sa paaralan? Ako, nag-apply ako, pero masyadong kaunti ang tulong ng paaralan. Hindi talaga sapat, talaga ba? Ayon sa alam ko, may espesyal na pondo ang paaralan para sa malulubhang sakit. Maaaring umabot hanggang 100,000. Nag-apply ka ba? Ako, hindi pa ako nakaabot. Hindi pa nakaabot. Malubha na ang sakit ng tatay mo at kailangan ng 300,000. May oras ka pa na pumunta rito at lumuhad para magmakaawa sa akin. Pero wala kang oras para mag-apply sa pondo ng tulong ng paaralan. Nawalan ng masabi si Chen Hao. Nag-iba ang tono ng usapan sa ibaba ng entablado. Oo nga, hindi ba may pondo ng tulong ang paaralan? Bakit hindi siya nag-apply? Hindi kaya balak niyang direktang kunin ang gantimpala ni Yichen. May bahagyang gulat sa mukha ni Chen Hao. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iniisip ko lang na mas mabilis dito kay Yichen. At hindi rin sapat ang 100,000. Kung hindi sapat, maaari pang maghanap ng ibang paraan. Halimbawa, humingi ng tulong sa lipunan. Maglunsad ng crowdfunding. Napakaunlad na ngayon ng internet. Maraming handang tumulong sa mga tunay na nangangailangan. O maaari kang makipag-usap sa ospital. Tingnan kung maaaring mangutang muna ng bahagi. At bayaran na lang sa susunod. Maraming paraan. Ngunit pinili mo ang pinakamasamang paraan. Sumugod ka sa entablado ng parangal. At lumuhad sa harap ko sa harap ng buong paaralan. Ginamit mo ang sakit ng tatay mo. Para pilitin akong ibigay sa iyo ang gantimpalang ito. Hindi ito paghingi ng tulong. Ito ay panggigipit gamit ang moralidad. Nabigla ang lahat, kasama si Chen Hao. Hindi ako ganoon, hindi ko yun ibig sabihin. Wala na talaga akong mapuntahan.
Wala na akong ibang paraan. Ang kawalan ng paraan ay hindi dahilan para mangipit ng iba. Chen Hao, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng perang ito sa akin? Hindi ito karaniwang pera. Ito ay kapalit ng aking buhay. Noong araw na iyon nahulog sa lawa ang 3 bata. Napakalamig ng tubig. Malakas ang agos. Nang tumalon ako, hindi ko naisip kung makakaahon pa ba ako. Isa-isa ko silang itinulak palabas ng pampang. Habang ako ay muntik ng malunod sa mga damo sa tubig. Ang perang ito ay gantimpala sa aking kabayanihan. Pagkilala sa aking isinakripisyo, hindi lamang ito 300,000. Ito ang aking karangalan, nakapalit ng tapang at muntik ko ng buhay. Ngayon ginagamit mo ang sakit ng tatay mo, para hilingin na ibigay ko sa iyo ang perang ito. Sa tingin mo ba patas ito? Tahimik ang buong ibaba ng entablado. May ilang matang tila nag-iisip. Ako, hindi ko yun ibig sabihin ako ay ano, iniisip ko lang nakakakuha ko pa lang ng pera. At sakto itong magagamit mo. Iniisip ko lang na dapat mas maging walang sarili. Mas maging mabait, at ibigay sa iyo ang pera. Chen Hao, ang kabaitan ay may hangganan. Ang kabaitan ko ay ang pagligtas sa mga batang nalunod. Ang pagtulong sa mga tunay na nangangailangan. At marunong magpasalamat, hindi ang maging kasangkapan ng walang katapusang paghingi mo. Biglang nanginig ang katawan ni Chen Hao. Tumingin siya sa akin na puno ng gulat at pagkalito. Parang hindi na niya ako kilala. Sa kanyang isipan, ako ay palaging may mahinahong ugali. At minsan pa ay mahina. Ako sa nakaraang buhay, sa harap ng kanyang mga pakiusap ay lumalambot lang. Ngunit ngayon ako ay kalmado at matalim. Bawat salita ay parang kutsilyong bumabasag sa kanyang maskara. Ikaw paano mo nasasabi iyan? Talagang malapit nang mamatay ang tatay ko. Hinahayaan mo siyang mamatay. Karapat-dapat ka pa ba sa titulo mong bayani? Iniligtas ko ang 3 batang nalunod. Karapat-dapat ako sa titulong bayani. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangan kong iligtas ang lahat. At tuparin ang lahat ng hinihingi. Ako ay bayani, hindi banal. Lalo nang hindi ang iyong ATM. Chen Hao, kung talagang nais mong iligtas ang tatay mo, mangyaring humingi ka ng tulong sa tamang paraan. Sa halip na gamitin dito ang ganitong mababang paraan. Para ubusin ang kabaitan at dangal ng iba. Pagkasabi ko nito ay hindi ko na siya tiningnan. Humarap ako sa mga guro at estudyante sa ibaba. Mga guro, mga kaklase, alam kong naaawa ang lahat kay Chen Hao. Ganoon din ako, ngunit ang awa ay hindi dahilan para sa moral na pamimilit. May sarili akong plano para sa gantimpalang ito. Magbibigay ako ng bahagi nito sa pondo ng tulong ng paaralan. Upang makatulong sa mas maraming tulad ng ama ni Chen Hao. Na tunay na nangangailangan ng tulong. Ang matitira ay itatabi ko. Bilang matrikula at gastusin ko sa hinaharap. At bilang alaala ng aking ginawa para sa katarungan. Hindi ko ito direktang ibibigay kay Chen Hao. Hindi dahil ako ay walang puso, kundi dahil ayokong ang aking kabaitan ay maging dahilan para abusuhin ako ng iba. At higit sa lahat ayokong ang perang kapalit ng tapang ay magamit sa mali. Tahimik na tahimik ang buong bulwagan. Makalipas ang ilang segundo, hindi alam kung sino ang unang pumalakpak. Tama ang sinabi ni Yichen. Bakit kailangang ay moral hostage? Ang gantimpala sa kabayanihan ay dapat siya ang magpasya. Sobrang lamabis si Chen Hao. Ginamit pa ang ganitong paraan para mangpilit. Nakaluhod pa rin si Chen Hao sa sahig. Papatla ang mukha na parang papel. Tinitigil niya ang mga mapanghamak at mapanuring tingin ng lahat. At ang matatag kong mga mata. Sa wakas ay naunawaan niya. Na sa pagkakataong ito ay bigo ang kanyang plano. Bigla siyang tumayo mula sa sahig. Masamang tumingin sa akin. Pagkatapos ay padabog na bumaba ng entablado. Tumakbo palabas ng malaking bulwagan. Habang pinapanood ko ang likod niyang tumatakas. Wala akong naramdamang kahit kaunting saya. Tanging pagod matapos ang paglaya. Ang utang ng nakaraang buhay. Sa buhay na ito ay tuluyan ko nang naputol. Estudyanteng Yichen, tama ang ginawa mo. Tumango ako ng bahagya, mahigpit kong hinawakan ang tseke. Ang buhay ko, mula sa sandaling ito, ay muli kong hahawakan sa sarili kong mga kamay. Pagkatapos ng seremonya ng parangal, ako ang naging sentro ng pansin sa paaralan. May nagsabing ako ay tuwid at makatarungan. Matatag sa prinsipyo, mayroon ding nagsabing wala akong pakiramdam. Hindi tumulong sa oras ng kamatayan. Ngunit wala na akong pakialam sa mga iyon. Sa nakaraang buhay ay nabuhay akong para sa inaasahan ng iba. Sobrang pagod. Sa buhay na ito ay para sa sarili ko na lang. Agad akong nagpunta sa bangko. Inipon ko ang gantimpalang 300,000. Pagkatapos ay naglabas ng 30,000. Ibinigay sa pondo ng tulong ng paaralan. Hindi ko ito ipinagsigawan. Tahimik ko lamang inayos ang mga papeles. Ayoko nang mabitag sa anumang titulo. Matapos ang lahat ng ito, parang gaman ang buong katawan ko. Nang bumalik ako sa silid-aralan, medyo kakaiba ang pakiramdam. Iba-iba ang tingin ng mga kaklase sa akin. May pag-usisa, may paghanga.